Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, pag-usapan na po natin ng mga may init na issue sa lipunan. At ngayong araw na ito, lumabas na ho yung part 2 ng Zaldico episode. Alam mo mga kababayan, ito po ay baka sabihin ng iba bakit iniisa-isa, inuunti-unti ni Zaldico? Alam nyo, kahit ako, hindi ko rin ho alam. Hindi ko rin alam kung bakit iniisa-isa niya. Pero gayon pa man, napaka-importante ng atin po itong tignan at atin po itong pag-aralan. Kasi yung iba, nung nabanggit si Marcos, biglaan na lang na nagduda na kaagad sa kanya. Nagtataka nga ako, nagtataka ako. Bakit yung mga pingtae, yung mga pingklawan, mga makakaliwang grupo, mga dilawan, tila iba ang akusasyon nila kay Zaldico. Sigaw sila ng sigaw ng ikulong na yan, mga kurakot, ikulong na yan. Di ba? Ganyan sila ng ganyan. Nung eto na yung isang tao na kasama doon sa sinisigawan nila, nagsalita na at sinabi niyang, "Oy, hindi lang ako. Marami pa kami at ang pinaka nag-utos sa akin ay si Marcos." Bilang unti-unti na hong, isa-isa na hong nila hong pinasisinungalingan o para bagang sinisiraan si Zaldico. Kasi ito, baka sabihin ng iba, bakit naman kayo mga DDS? Bakit naman dati galit kayo kay Zaldico? Hindi, gayon, solve na kayo kay Zaldico? Hindi po kami solve kay Zaldico. Baka akala ninyo solve ho kami. Hindi ho kami, I'm not speaking for them but hindi ho kami happy. Ika nga na, ayan na, nagsalita na si Zaldico, ibig bang sabihin maniniwala na kami lahat? Hindi ho. Pero gayon pa man, dito kitang-kita mo na tinumbok niya na yung talagang mastermind. At yung mastermind na po na yan, walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Ang hindi ko maintindihan, bakit tila yung mga pingklawan, yung mga pulahan, yung mga bayaran, yung mga mukhang pera, mga patay gutom na vlogger, ako'y naniniwala ako na talaga sila papalag doon. Diba? Talaga yun ang utos sa kanila pumalag Diba? Pero ang hindi ko maunawaan, itong mga pingtain na ito. Okay lang sa kanila na kumain ng suka hanggang hindi ho bumababaho si VP Sara Duterte. Ganun ho I mean, akala ko ba we are all for the truth? And the truth is this. Diba? And the truth is not only Zaldico, but including Romualdez and Marcos. Pero tila ayaw ninyong makijoin sa panawagang bumaba na ang presidente. Diba ho? Yun no ngayon, yung kung sakasakaling bumaba ang presidente, yung vice president ang magte-take over, yun po kasi ang naaayon sa ating batas. But the main issue here is not that. That's political. The main issue here is nilulustay ang pera ng taong bayan. At dahil diyan, tinatamaan ang bawat Pilipino. Hindi lang kayong mga putang ina ninyong mga pingklawan, pero lahat tayong mga Pilipino ay tinatamaan. Lalong-lalo na nandun sa laylayan. Akala ko ba mahal ninyo yung laylayan? So dapat concern kayo dito. Whether sino man yung papalit, ang importante sa inyo ay mawala yung mga kurap. Pero dahil putang ina ninyo mga pingklawan kayo, ayaw ninyo si VP Sara Duterte, so tiisin na lang natin yung magnanakaw. Ganun ang prinsipyo ninyo mga ulul. Yan ang katotohanan Kaya wala talaga akong believe dyan sa mga pingklawan na yan. Wala talaga akong believe dito sa mga, alam mo yon, sa mga Gen Z kuno na sumisigaw dyan na ikulong na yan. Eto na nga, lumalabas na. Tapos ayaw nyo pa. Kung hindi rin naman kayo mga hindot, di ba? Bakit ko nasabi yan? Ipapakita natin
Marami tayong ipi-play na mga balita at susuplakin natin. Ha? Pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Talagang aanuhin natin ito. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag na yung kanilang kasinungalingan at katangahan ay mananatili sa social media. Susuplakin natin ng katangahan ng mga hindot na yan. Okay? Panoorin natin, ha? Sandali lang. Ito. Chotomate. Wait. Saan na yun? Ito. Nag-deliver. Hindi. Sorry. Yung balita. Wag yan. Ikaw naman. Saan na yun, ha? Ay, saku. Hindi ko na ano. Naku. Wait. Chotomate. Ayaw, di ba? Ito. Hindi ito eh. Wait lang, ha? Wait. Hinahanap lang natin. Ito na nga. Ito. Nagbabala naman ang simbahang Katolika sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Baka raw maging emosyonal ang taong bayan at gamitin lang ito sa politika. Narito ang express report ni JC Cosico. Duda ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga pasabog ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa flood control scandal. Kung saan mas concerned pa sila doon sa yung doon sa reaksyon ng publiko kaysa doon sa tunay na topic. Alam mo, hindi ko magets tong CBCP. Magkano ba naabuloy sa inyo ng Marcos administrasyon? Magkano ba naabuloy sa inyo ni Romualdez? Sorry, I'm not against Catholic. Hindi yan, yung CBCP lang. Wag natin lahatin. Yung marami yung matinong Katoliko. Yung CBCP lang, yung pamumuno lang. Bakit tila mas concerned pa kayo dun sa reaction Zaldico kesa doon sa tunay na issue ng korupsyon na ang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino dahil diyan sa flood control project na yan na hindi nag-i-exist. Especially nitong nakaraang linggo, yung sa Cebu. 'Di ba? Sobrang daming namatay dahil sa lintik na korupsyon na ito. At dahil din dyan, maraming hindi nakapag-aral. Bakit? Ilan lang ang pinagawa na eskwelahan na kinagulat pa nga ni Vince Dizon. Hindi kayo concerned doon. Ang concern ninyo, naku, baka mamaya mag-react ang mga tao, labanan si Marcos. Baka mamaya gamitin ito ng mga political Hindi ba? Nakakapagtaka talaga si BCP. Magkano ba nabuloy sa inyo ni Marcos at ni Romualdez? Hindi kasi, di ba, naalala ninyo nung panahon na kaya galit na galit ito mga CBCP na ito, ito mga pare kay Duterte kasi binuking yung galit na galit sila kay Gloria tapos nung binigyan sila na mga pajero ba yun? Tama, nakalimutan ko na kung nung brand yung binigay sa kanila mga sasakyan na nahimik ito. So ibig sabihin, corrupt din kayo. That's the truth. Ayaw nyo lang aminin pero pag kayo naabuluyan, tumatahimik. Diba? Kaya nga ang tanong ko, magkano abuloy sa inyo ngayon sa kanyang dinawit si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni CBCP President Pablo Virgilio Pero sa bagay, issue nga ni Rizal yan nun Sorry pero totoo, issue ni Rizal yan, di ba? Yung mga pare nun na kailangan mong mag-donate para maligtas ang kaluluwa mo. Usually, balikan nyo yan kay Rizal. Kaya ako naniniwala, hindi ko ulitin ko hindi ko kinokontra dito yung paniniwala ng Katoliko. That's not my point. In every religion, no matter what religion you are, it doesn't mean perfect. Ibig sabihin, meron talagang tiwaling pastor, may tiwaling ministro, may tiwaling brother, o kung sino pa man, may tiwali. Pero yung mga tagasunod, hindi naman lahat yung tiwali.
Naintindihan mo yung ibig ko sabihin? Tinal David, kung totoo ang mga sinabi ni Ko, dapat daw siyang umuwi sa bansa, magsampa ng reklamo, panumpaan ang kanyang salaysay at maglatag. Papatayin nga siya, gusto niyong pauwiin. Ba't niyo ba gustong pauwiin? Para madagdagan ng funeral? Hindi, ba't gusto ninyo siyang pauwiin? Ako nagtataka lang ako kasi ito kasi nakakabuisit dito mga kababayan eh. Pasensya ka na, Father, it's not about you. It's that kind of belief. Okay? Dati, halos mura-murahin si Marcos Sr. Bakit? Kasi sinasabi nyo, mamamatay tao, diktador. Ibig sabihin, alam ninyo na merong kasaysayan ang mga Marcos na ganyan. As a matter of fact, yung isa sa mga iniidolo ninyo na muntik nyo nang gawing santo yung asawa, taalala niyo ay pinatay. At marami sa ating kaparian, hindi ko sinasabing ito, marami sa ating kaparian ang tinuturo nun, pinatay ni Marcos Sr. Tama mali, si Ninoy. Yun ang tinuturo nun eh. Kaya nga nagka-revolusyon eh. Kasi nga, yan ang panawagan ng ilang mga kaparian. So alam ninyo na may ganong history. I'm not saying Marcos Sr. is the same with Junior or whatsoever, but that accusation came from this priest. So alam ninyo, eto na naman eh. Tagilid nga eh, kinokonta mismo yung presidente, tinuro niya na mismo yung presidente. Eto, humingi ng 100 billion insertion, siya nagpalagay. At kumikbak ng 25 billion. Isang taon lang yan Sa tingin ninyo, hindi posible o malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Zaldico na merong gustong pumatay sa kanya? Again ako, tandaan ninyo, eto ulit-ulitin ko to ilang beses. Ilang demanda ang dinimanda sa akin ni Zaldico. So, hindi ko kakampihan yan. Kaya lang, ako naniniwala na totoong may banta sa buhay niya. Mantakin mo ang bigat. Etong the name that you cannot mention, he mentioned directly. So definitely, there is possible, sabihin na nating threat against him. Meron. Hindi katang-isip yun. Bakit ganun? Ang gusto ninyo mangyari, umuwi ka, Zaldico. Panumpaan mo. Nakalimutan ho ata nila na pwedeng sumumpa si Zaldico sa embassy sa ibang bansa. Di ba? Yun nga yung pinagagawa kay Tebes noon eh. Yun yung pinagagawa dun sa mga umaalis. Kung gusto nyo mag-counter affidavit, pwede kayong sumampa dyan sa embassy. Kaya lang, natatakot siya kasi malalaman ng gobyerno ng Pilipinas kung asan siya. Ako, ulitin ko hindi ko pinoprotektahan, hindi ko gusto si Zaldico, definitely hindi ko siya kakampihan at hindi ako naniniwala 100% sa sinasabi niya. Pero yung pagtutuligsa against doon sa sinasabi kay Zaldico, bakit? Porket nabanggit si Marcos? Kaya tuloy yung mga netizen nagdududa dito sa CBCP. Ano ba? Naabuluyan ba kayo? Ba't ganyan ang tono nyo ngayon? Dati hindi kayo ganyan kay Marcos. Galit na galit kayo kay Marcos dun. Ba't gayon ganyan na? Ng matibay na ebidensya, hindi raw sapat na maglabas ng pahayag sa social media. Ang mga ganitong akusasyon dapat daw iharap sa mga ahensyang may kapangyarihang magsiyasat. Nagbabala ang CBCP sa publiko na maging maingat sa anumang pagsasamantala sa isyong ito. Lalo na raw kung inilalabas ito sa panahong pwede itong magpasiklab ng emosyon at maka-impluwensya sa politika. Naniniwala naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na walang bigat ang mga isiniwalat ni Ko. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito. Ito na ang protector. Protector. Hindi naman daw siya under oath. Di ba? Oath siya. At sabihin niya yung statement niya. Meron ako ibabalita sa inyo mga kababayan. Ito, kwento-kwento lang sa amin ito. Meron kaming source
na nabalitaan namin, kinuwento sa amin. Kung titignan mo yung mga panahon, mga pangyayari nung mga nakaraang araw, di ba sinabi na ni Amy, sabi ni Amy, merong magte-testify. At eventually, sinabi niya na nga si Zaldico via Zoom. Yun din na sinabi ni Lacson nun. Meron siyang matinding witness. Di ba? Siya yun eh. Si Zaldico yun. Via Zoom. Kaya lang, ang balitang narinig namin, Lacson, sagutin mo ito kung totoo to. Hindi ah. Ako tatanong ko lang sa'yo. Ang nangyari daw nun, binigyan ng script si Zaldico. Tapos, ayaw niya yung script na ibinibigay sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw, Lacson, na nagbigay nun. Ikaw ba nagbigay nun? Merong script na ibinibigay sa kanya para sa kanyang testimony doon sa Senado, pero hindi niya tinanggap. Ayaw niya. Dahil daw doon, allegedly, di umano, na kaya ayaw na ni Lacson ipatestify si Zaldico. Kaya pansinin ninyo, yung unang mga bitaw ni Lacson, meron siyang surprise witness. Tapos biglang, asan na yung surprise witness? Wala. Akala pa nga nung iba, si Gutesa yun eh, na magre-recant ng kanyang sinabi. Hindi. So asan na yung surprise witness mo na yun, Lacson? Hindi, isipin nyo mabuti. Kaya tuloy, parang nakapani-paniwala yung kinuwento sa amin. Na binigyan siya ng script, hindi niya binas, ayaw niya, kaya hindi na siya pinag-testify, hindi na siya pinayagang mag-Zoom. Tapos, kaya na lang siya naglabas ng video. Kasi hindi pinayagan siya maglabas ng sarili niyang saloobin. Ganun daw nangyari. Ang tanong, Lacson, bakit hindi mo tinuloy yung Zoom kay Zaldico? Bakit hindi mo tinuloy yun? Ikaw ba nagbigay ng script na sablay? Script para iiwas si Marcos? O iiwas yung kaibigan mong si Romualdez? Bakit? Bakit hindi tumuloy si Zaldico nun? Yung totoo, Lacson, ikaw sumagot. Tapos ngayon sasabihin mo kailangan humarap siya. Kung kailangan pala, ba't di mo pinaharap dyan? Ako nagtatanong lang naman ako sa'yo, Lacson, ha? Yun ang may probative value. Dinepensahan din ni Navotas Representative Toby Tiangco ang Pangulo. Wala raw logic ang sinabi ni Ko na budget insertion ni PBB Anong nangyari doon? Anong nangyari? Tuloy. sa 2025 national budget. The budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, dilagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yun, no? That doesn't make sense. So, hindi dapat paniwalaan yun. Sabi naman ng Department of Tatablay natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo unya-unya. Justice, magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumiti ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Ang video po kasi iba yung iba yung rules on admissibility for photo electronic evidence. So pag file po niyan, it's not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po na-notarize ang video. Siyempong nagsalita si Ko 2 araw bago ang ikinakasang mga rally sa linggo ng Iglesia ni Cristo at ilang retiradong sundalo. Tingin ni UP Political Science Professor Antonio Contreras, posibleng may connection ito sa rally. Bakit parang may agenda siya? Iko-connect yan doon sa isang mga rally na magaganap. Posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumokontrol kay... Si Duterte na naman yan. Isa pa ito eh. Bitter ito kay Duterte. Alam ko kung bakit. Pero hindi ko na sasabihin dito. Zaldico. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico. Yan kasi yung nila eh. Yan yung kanilang dalawang argumento ngayon. One, meron daw nagko-control dito kay Zaldico.
At yan daw yung makikinabang ng pag kung sakasakali matanggal si Marcos. Sa tingin niyo kayang kontrolin ni Duterte yan? Tangina, kinulong nyo na nga eh. Oh, si VP Sara. Alam mo, si VP Sara powerless na ngayon. Wala nga siyang magawa. Tapos sasabihin ninyo, kinokontrol. Walang nagkokontrol na Duterte dyan. Sigurado ko. Wala. Sa tingin niyo ganyang kayaman na si Zaldico, makokontrol ng mga Duterte. Mag-isip nga kayo ng mga, yung utak ninyo. Sagad na sa pulburon eh. Ngayon, pangalawa nilang argumentong paulit-ulit na parang argumento ng mga tanga at iniiwas lang si Marcos ay ito. Pinaliwanag ko na ito kahapon. Panoorin niyo yung video doon. Yun ay in layman's term, pinaliwanag ko kung bakit kailangan dumaan sa BICAM. Kasi sinasabi nila, kung gusto daw magnakaw ni Marcos o gusto mag-insert ni Marcos, dapat doon pa lang sa NEP. Yung, tandaan ninyo, executive, DBM, pinuno, presidente, gagawa at susulat, NEP ang tawag dyan. Gagawa siya ng budget. Ipapasa niya sa Kongreso, Senate, and the House. Pag-uusapan, dideliberate, kaya nga pumupunta doon yung mga sekretary. Diba? Magdadagdag bawas, aayusin. Wala masama dyan. Ang masama, eto na. Pagkatapos pag-usapan, darating sa BICAM, doon na lang mag-uusap, tapos doon sa small committee. Yun nga yung paulit-ulit na kinakaasar ni VP Sara Duterte noon. Bakit pa ako pupunta dyan sa putang inang pagdinig na yan o deliberation, budget deliberation ng aking ahensya, nung dating sekretary pa siya ng DepEd, kung dalawa lang naman ang nagdidikta ng budget ng gobyerno. Sino? Si Romualdez and si Zaldico. Ano yun? Doon sa small committee. Kasi doon sa small committee, wala nang may hawak doon kung hindi sila. Wala nang makakakita nun. Hindi yun pampubliko. Pagkatapos nun, tsaka babalik sa NEP. Babalik sa executive. Pipirman ngayon ng presidente. Diba? Ganon ang siste. Eto, papakita ko lang sa inyo ha. Maganda itong pinost ni Boss Dada eh. Napakaganda nito. If a president were to push for a large budget insertion, why do it in the BICAM and not in the NEP? Number 1, ang NEP is fully public. Malalaman ng taong bayan na may ininsert si Marcos na 100 billion. Sa BICAM, walang makakaalam kung hindi sila. Hindi pa nga doon sa BICAM, pati pa doon sa small committee sinasabi nila eh. Ibig sabihin, number 1, the NEP o National Expenditure Program is published, pinapalabas sa publiko, given to the media. Di makikita ngayon na media, bakit may insertion si Marcos dito na 100 billion? Analyzed by COA, mga think tanks, yung mga political commentator, economists, civil society, and the entire Congress, including the opposition. So, ibig sabihin, kung dyan si Marcos naglagay ng 100 billion, kita yan ng publiko, kita yan ng media, kita yan ng opposition, kita yan ng kung sino-sino man. Sabi nga, anything placed in NEP is visible from day one and be questioned for months. Remember, kung simula, NEP, sinulat na ni Marcos 100 billion. Ipapasa niya sa Senate yan and sa House. I-deliberate. Makikita ngayon ng mga oposisyon na senador, mga oposisyon na congressman, bakit may 100 billion dito? O diyari si Marcos. Tama, mali. The BICAM, on the other hand, is behind closed doors. Gago!
last only a few days. Kasi doon sa isa, matagal. Mabubusisi talaga. Dito, mabilisan lang. Fast food lang ika nga. Involves only a handful of people, produce a final document with no line-by-line transparency. Ibig sabihin, basta in-insert lang, hindi na ngayon malalaman na si Marcos ang nag-insert. Nakita ninyo? Insertion in the BICAM is harder for public to see. Yon. Hindi pa na nagtatapos. Number 2. BICAM avoids long hearing and public debate. Wala nang debate dyan kasi tapos na. Kasi yung sa pagsanip, de-deliberate pa yan. Tatanungin yung Office of the President, bakit may 100 billion dito? Dito, wala na yan. If something is placed in the NEP, each agency's question, legislators can grill DBM, media covers it, opposition can challenge it, expert can flag it. If placed in BICAM, no plenary hearings, no televised questioning, fewer people can object, less resistance, faster approval. Gago! Nakikita ninyo? Ngayon, kayong mga ulul na nagsasabing, bakit hindi muna, kung talagang gusto mag-insert ni Marcos, ba't hindi niya in-insert sa NEP? Ayan na sagot. Huwag kayo maging tanga o tanga-tangahan. Sabi nga, BICAM changes are shared responsibility. If something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Ibig sabihin, pag nasa NEP, kasi doon nagsimula yun sa NEP, sa executive. Ibig sabihin, obvious. Presidente naglagay niyan. If something appears in the BICAM, ang pumirma niyan yung House. Ang pumirma niyan, Senate. At yung DBM, umagri lang. So, wala silang direct pananagutan. Yung DBM, under executive yun. Under kay Marcos yun. So, wala silang pananagutan. Pwede nilang magturo. Hindi. Pinirmahan ng House. Hindi. Pinirmahan ng Senate. Di ba? Gaguhan. Responsibility becomes collective, not individual. Meaning, talagang pag nagbulilyaso, tulad nito, tinuturo lang nila ngayon si Zaldico. BICAM is traditionally used for last-minute adjustment. For decades, across many administration, the BICAM is where realignment, addition, deletion, at political negotiation take place. It's widely known as place where the final deals happen. Nandiyan na yung alam mo na. Pre, paano sa atin dyan? Siguro din mo meron tayo dyan, ha? If someone wants a big addition, BICAM is the most practical. Wala pa dito yung small committee, ha? Remember. Kaya nga galit na galit yung iba dyan kasi after sa BICAM, meron pang nag-exist na small committee. Mas maliit pa dun sa BICAM. At doon nagkaroon ng magic. In NEP, DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. Any project in NEP must have documentation, feasibility studies, agency request, program na rational. Sa BICAM, additions do not require same paperwork. Wala na. Para bagang sa pagkuha ng mga permit, kahit no show ka na dyan. Basta may pere ka, ayos na yan. They can be inserted through negotiation, justification is minimal or political. Gago! BICAM lowers the documentation burden. Conclusion, general neutral answer. A president or any powerful actor wanted a large insertion to pass quietly. Ayun. Yung parabaga nagbubulungan na si Marcos at si Romualdez. Alam niyo yung picture na yun? The BICAM is preferred venue because less transparency, less debate, less documentation, faster approval, diluted accountability. Di ba? Saan ka pa? Tanungin kita ngayon. Sige, kayong mga nagtatanga-tangahan o di kaya sadyang tanga lang, tanungin ko kayo ngayon.
Saan mas maganda mag-insert? Sa NEP o sa BICAM? Sagot! At yan ang tanong natin para sa 3 GCash na mananalo ngayong araw na to. Akala nyo sa ending, ha? Hindi pa tayo tapos, pero hindi ko sa ending ilalagay sa gitna. Kasi iba, pino-forward lang sa ending, eh. Saan mas madali maglagay at hindi kapansin-pansin na insertion? Sa BICAM o sa NEP? Yeah. Kaya yung mga tanga-tangahan dyan, anuhin nyo na. I-drop nyo na yung argument na yan kasi lalo lang kayong nabubuking, eh. Di ba? Lalo lang kayong nabubuking dahil sa mga ganyan ninyong dahilan. Halatang, iniiwas lang si Marcos. Alam mo, bakit ganire? Kaya kwento ko lang sa inyo. Kasi may nabalitaan tayo. Eto, mga natin dito, mga sources natin dito, hindi puting ahas, ha? Hindi galing sa mga chismosa lang. Eto talagang galing sa kaloob-looban. Hindi ko na lang sasabihin. Galing sa balun-balunan ito. Ha? Meron tayong nabalitaan. Ewan ko kung totoo. May malalaman natin yan sa part 3, part 4. Ngayong part 2, meron tayong na-observe na wala dun sa part 1. Dun sa part 1, hindi nagmalinis si Zaldico. Basta, pinasabog niya. Ang budget na insertion ay galing kay Marcos, pinadaan through the speaker. Then yung pinaka-summary nung part 1, eh. Yung part 2, ang pinaka-summary, yung 100 billion na insertion, 25 billion doon kay Marcos at dineliver through yung mali-maleta, kaya naglabas siya ng picture doon. And bigla niyong pansinin to, wala daw siyang nakuha. Gago! Diyan sa bagay na yan, hindi ako naniniwala kay Zaldico. Hindi ako naniniwalang wala siyang nakuha. Sabi nga ni Coach Oli, panoorin niyo si Coach Oli, magaling din ng kanyang analyzation. Sabi niya, maaring wala siyang nakuha doon sa 100 billion. Pero baka binalatuan lang siya. Pwede. Ayaw lang tawaging meron siyang nakuha o yung may percentage siya doon. Pero may balato siya. Which we do not know. But ako personally, I do not believe na wala siya doon. Wala siyang nakuha. Pero itong matinding info na nanggaling sa kaloob-looban, doon sa balon-balunan, ang sabi, ang siste, nagkakaroon na daw ng bangayan between Romualdez and Marcos. Nagkakaroon na daw ng turuan. Nagtuturuan na sila ngayon kung sinong may kasalanan. Si Marcos takot kay Romualdez. Okay? Kaya nga, kung papansinin nyo, nung tinanong siya, tumawa-tawa na lang siya. Alam mo naman, pag nagsisinungaling si Marcos, tumatawa yan, eh. Pag hindi niya alam ang sagot, tatawa yan. So, tumawa-tawa siya na, hindi siya kasi hindi niya masagot ng diretso na ituturo ba niya ito o hindi. Pero, pansinin mo ang galaw ng mga sekretary niya, yung kanyang paboritong pinilit sa ombudsman, binabanggit na si Romualdez. Ibig sabihin, like what we know, and matagal ko na sinasabi to, Marcos is not confrontational. Hindi niya kaya kasi weak na presidente ito, mahina to, eh. Ayaw niya ng confrontation. Hindi niya masabing diretso si Romualdez. So yung mga tao lang niya ang nagsasabi na kasama si Romualdez. Ang balita, kung dyan sa balon-balunan na yan, nagagalit na daw si Romualdez kasi bakit tila siya ang tinuturo na, siya na yung tinutumbok. Nililigtas na lang si Marcos. Kaya di umano, allegedly, sabi nitong taga-balon-balunan ko, nagkakampihan na daw si Marcos against Romualdez and Zaldico. Yung paglabas ni Zaldico ay
script down ng Romualdez Zaldico. Allegedly. Ibig sabihin, kung papansinin nyo, kaya nga nung pinapakinggan ko na maigi, paulit-ulit kong pinakikinggan, tila ang punot dulo, palagi na sinasabi ni Zaldico doon sa part 2, galing ang insertion kay Marcos at si Romualdez parang walang kinalaman at para bagang tinanong lang niya si Romualdez, ano bang gagawin natin dito? Ang sabi daw ni Romualdez, kailangan yan. Para bagang sinasabi ni Zaldico dun sa kanyang video na si Romualdez, hindi siya yung mastermind. Ang sinasabi lang niya, oo, kino-confirm lang niya na si Marcos ang nagpa-insert ng 100 billion. But not him. Panoorin nyo na maigi. Kung matalas ang inyong isip, aba oo nga. Diba? Pansinin ninyo mga kababayan, walang sinabing direkta si Zaldico na hindi. May utos to si Romualdez. Na siya mismo nagsabi, nakawin ko ito. Walang ganun O siya mag-insert. Hindi. Parang kinu-confirm lang niya kay Romualdez, tinanong lang niya kay Romualdez, anong gagawin natin? Anong ano? Wala tayong magagawa. Yan ang hari. Yan ang utos ng hari. Parang ganun lang. Para bagang nagsabi sa akin ng taga-balumbalunan, sabi niya, meron na kasing bangayan. So ang paglabas ni Zaldico, ayan ay Romualdez Zaldico versus Marcos. Para malinis si Romualdez at ang talagang idiin na ngayon si Marcos. For whatever fucking reason is. I don't care kung magbangayan sila, mag-away sila. But one thing is true. Tama yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver ng mali-maleta. At sabi nga ni VP Sara Duterte, it is not odd for Romualdez about mali-maleta. Kasi nasangkot na daw, di umano, itong si Romualdez, dyan sa Delaware, sa Amerika, na maleta rin doon sa Okada. Diba, na issue. Kaya sabi nga ni VP Sara Duterte, hindi yan masasabi mong imposible. Kasi may nasangkatan na si Romualdez na mali-maleta din. Yun ang isang importante sa akin. Hindi ako naniniwala sa 100% na sinasabi ni Zaldico na wala siyang natanggap, na kinonfirm lang niya kay Romualdez. Hindi ako naniniwala doon. Ito'y sit-in. Ito'y pinag-usapan. Alam mo yon, 3 kayong nag-usap-usap dyan. Hindi ako naniniwala na inutusan lang kayo. Diba? Hindi ako naniniwala, 3 kayo dyan at pinagplanuhan yan. Sa tingin ko, opinion ko ito. I can be wrong, but it is my opinion na sa tingin ko ganun na nangyari. Nag-usap-usap kayong 3, ngayon na nagkakabukingan na, kanya-kanya na kayong laglagan. Kasi ganun naman talaga sabi nga nila. Pwede ba yun? Yung magpinsan, maglaglagan? Aba, subukan ninyo malunod. Subukan ninyo. Subukan nyo na malunod. Kahit siguro yung jowa ninyo o yung kabit ninyo, pareho kayo nalulunod, baka tungtungan mo yun hanggang malunod na yun Iligtas mo lang yung sarili mo. Ganun ang yan ang tinatawag na survival instinct ng tao. Kahit sino pa, basta mag-survive siya. Kahit magulang niya pa yon, basta mag-survive siya, gagawin niya. Yan ang survival instinct ng human being. So, ano ba naman to? Sa tingin nyo, may moral pa ito mga to? Hindi ko aanoin niya kasi pinsang ko yan. Wala nang ganyan-ganyan yan. Pera-pera na to, Brad. At saka, ang usap dito, yung himas-rehas na. Nanakot na Nanakot niya isang Rimulya. Sinabi niya, prepared na sa inyo itong kulungan nyo, ha? Diba? Prepared na to. May banat pa si Marcos na, marami magpapasko sa bilangguan. Nagdilang anghel ang walang niya. Mukhang siya yun. Di ba? But still, yun yung sinasabi natin Maybe it's not 100% the truth. Pero ito yung fact na hindi mo maaalis. Ano yon? Halimbawa, ito. Ipapakita ko sa inyo. Ito. Anong kulay nito?
puti. It's a fact. Okay? Kahit anong paliwanag mo, puti yan. Pwede mo sabihin, dirty white yan. Mashed potato yan. Ano mashed potato? Hindi nyo alam yon? Potato at saka mashed potato. Ha? Ano yon? Potato, mashed potato. Corny mo, banat bayayog ka. Gago! Ang ibig ko lamang sabihin, hindi nyo pwedeng baguhin ang fact na ito'y kulay puti. Okay? Pwede mong i-argue na, hindi, ano yan medyo dirty white yan. Hindi, ano yan, ibang klaseng white yan, glossy white yan. Hindi, matte white yan. Oo, pwede mong i-argue yan, pero hindi mo maaalis na kulay puti ito. Nangigets nyo? Ano ibig ko na sabihin? Ganito lang kasimple. Kung sino man na may kasalanan doon sa 3 hindot na yun, hindi mo maaalis na may korupsyon na nangyari noong 2025. Actually, hindi lang 100 billion eh. Kasi kung papansinin ninyo, di ba, like yung sa PhilHealth, yung binawas doon, tinanggal doon, yung ilang eskwelahan lang ang nagawa, ibig sabihin, this is the most corrupt budget. It's a fact. And it's also a fact that the chairman is Zaldico, the chairman of the appropriation. It's also a fact that Speaker Romualdez is the speaker at that time where there is the most corrupt budget. And it's also a fact na pinirmahan ni Marcos yan. So kahit pagbali-baligtarin natin ang eksena, sino ang mas guilty, sino ang mas corrupt, sino ang mas kayong 3 leader ang naandyan. Kayo ang 3 leader na nagpabaya kaya nagkaroon ng korupsyon sa Pilipinas. It doesn't matter kung sino mas corrupt sa inyo. Nagigets nyo? Hindi rin importante kung meron bang korupsyon kayong ginawa o wala. Ang importante, nagkaroon ng korupsyon at pinabayaan ninyo sa leadership ninyo. Kaya burahin na natin yung kayo yung nagnakaw, kayo yung nag-insert, kayo yung na-delibera ng maleta. Tanggalin na natin yun. Hindi kayo yun. Halimbawa, hindi kayong 3 yun. Still, under your leadership, nangyari ang most corrupt budget. And it's a fact. And because of that, endgame na. Bago! Kaya nga ako nabibwisit doon sa mga pingtae at saka mga komunista. Mga teroristang komunistang makakaliwa. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, it's the corruption. No matter what who's going to benefit the removal of Marcos, it's the fucking corruption that it has to be removed in our country. Alam nyo yun. Pero dahil sa politika ninyo, nawala yung bayag ninyo. Bumabaluktot kayo. Sinisiraan nyo yung rally ng iglesia. Sinisiraan ninyo yung rally sa EDSA. Kaya nakakabuisit eh. Akin, wala. Ako nga, naisip ko lang to ha. Naisip ko lang. Hindi ko sinabing gusto ko. Hindi ko rin sinabing gagawin ni VP Sara. Pero ako, kunwari lang, halimbawa ako yung Vice President. Hindi, totoo to ha. Halimbawa ako yung Vice President. Hindi ko sinasabing dapat gawin ni Sara to ha. Kunwari lang ako yung Vice President, I will resign. To show my sincerity na okay, ayaw nyo ako. Okay, baba ako. Pero let's jail the President. Hindi, ako para sa akin po ito, hindi ko sinasabing yun ba ang tama o yun ba ang kailangan gawin ni VP Sara Duterte. Kasi may mga bagay akong hindi alam na alam niya at kung ano yung mas magandang mas makakabuti sa ating bansa. At may tiwala ako kay VP Sara Duterte. Merong kwento si Boss Dada. Panoorin nyo mamaya. Basta.
Pinanood nyo ba yung Vox Populi? May kwento si Boss Dadado na matindi about BP Sara Duterte. And BP Sara Duterte must be the next president kung gusto ninyong bumangon ng bansa natin. Pero gayon pa man, para sa akin, ko yun ha. Resign ako. Para lang sige. Sigaw tayong lahat ng Marcos resign. Mag-resign na ako ngayon. Kung talagang korupsyon ang issue ninyo o baka nabayaran lang kayo ni Marcos. Or baka nakikinabang kayo sa korupsyon. Hindi, kasi ganyan ang tandaan ninyo, ang mga dilaw may ganyang history. Ang mga dilaw, hindi naman talaga sila tunay na yung para sa bayan. Huwag kayo maniwala dyan sa mga hindot na yan. Lalong-lalo na yung mga teroristang komunista na yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Puro sinungaling yung mga animal na yan. Kaya hindi ako naniniwala na sa panawagan nila, hindi ako naniniwala. Mga corrupt din niya, mga hindot na yan. Nagkataon lang, hindi sila nabigyan ng todo-todo. Kaya, alam mo na, sigaw-sigaw sila dito ng ikulong na yan, mga kulangot. Totoo. Syempre, tatanga-tanga naman yung mga Gen Z. Anong alam niyan? Yung mga Gen Z na yan, tanungin mo kung anong issue, ipaliwanag mo sa kanila yung NEP and BICAM. Wala, hindi nila maintindihan yan. Kasi yung alam lang niya, mag-TikTok, mag-Starbucks. Wala namang masama sa Starbucks, ha? Marami kasi sa mga Gen Z ngayon, yung nila, yung karunungan nila, nakikiuso, nakikigeng-geng lang. Pag pinaliwanag mo ng issue, aanga-anga na. Pero naniniwala ako, yung mga Gen Z pasosyal na sinasabi ko, marami pa rin kabataan, kasi maraming kabataan na umattend ng INC na rally, na alam nila. Kaya nga alam mo, mas may tiwala ako kasi nakapunta ako sa rally dyan ng INC itong nakaraan, yung milyon-milyon. Nakapunta ako dyan at nakita ko talaga, natanong ko yung mga tao, alam nila ang dahilan kung bakit sila naandun. Tanungin mo yung mga kasama ng mga komunista, walang alam yung mga yan. Maniwala kayo. Pakinggan natin to ha. Sorry. You made mention kanina of the timing is Sorry. Ito pala. You made mention kanina of ano ba to? Wait. Mabigat ang mga binitawan ni Saldico, pero anong pagtitimbang mo dun sa mga binitawan niya? Among them, of course, 100 billion in insertions by the President himself, the source of the NEP to begin with, and yung kickbacks by the President. Well, una ay hindi natin dapat i-outright i-reject yung testimony ni Saldico. Diba? Dahil very dramatic yung kanyang pagsulpot. Pero at the same time, hindi rin natin kaagad dapat tanggapin en toto yung kanyang sinabi. Dahil medyo may mga sinabi siya na medyo weird lang ng konti. No, konti lang. Halimbawa, ngayon ako nakakita ng presidente na gagawa ng insertions sa sarili niyang budget. Diyan pa lang, meron ka ng problema sa statement mo, Llamas Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ilalagay niya insertion through BICAM, hindi sa sarili niya. Ngayon din lang ako nakakita ng presidenteng ngumingiwi. If you know what I mean. Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng wala namang ginawa, nanalo. Hindi nga maayos yung Ilocos Norte. Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng kahit yung ama niya hindi believe sa kanya. But it doesn't mean hindi niya kayang gawin yun. Ibig sabihin, ikaw na gumawa ng budget, pinasok mo na in the first hand, di ba? yung ganong insertions. Rather than, hihingi ka ng insertions sa BICAM
na basically sole prerogative ng legislators. Hoy, TV5! Kita nyo may ini-interview na po programa. Kumakatawa naman kayo. Gago! Napaka-unprofessional ninyo Sama na ugali, no? Okay. Bok, teka. Sino tumatawa? Nagtatawanan yung argument mo siguro. Katawa-tawa kasi. Nene, the latter is unrelated. Pero ganito Bok, the assertion that there were kickbacks on the part, I get what you mean about the budget insertions kasi nga the NEP was sourced, of course, from Malacanang. Yes. Yun ang origin and you're very familiar with the budget process because you were in Malacanang before. Pero dito mo lang ipasok kung may mga gusto kang gawin, whether yan ay legitimate or not, doon mo na ipasok. Di na booking. Naturingang matalino daw ito. Pero ganun ang TV5 kasi interviewin nyo ako pagka ito ang nyo. Para babarahin ko kasi kayo, ito ang problema sa TV5 Sorry sa TV5. Minsan nag-imbita kayo. Pero ito problema ko sa inyo. Kayo nagsasalsala ng istorya. Hindi kayo kumukuha ng opposite perspective. Kung talagang hindi kayo bias, get an opposite perspective. Puro kayo nagsasalsalan Kayo nag-aanuhan ng balita ninyo. Hindi nyo man lang tinanong sa kanya. Hindi ba mas safe siguro kung sabay kang padaanin? Kasi kung sa NEP, kitang-kita na tatama ka agad kay Marcos yun. Wala man lang gumanon. Ano yung bobo rin yung mga host? Sorry nagtatanong lang ako. Ganun ho ba ka-stupido na ngayon ng mga host at journalist at broadcaster natin ngayon? Ed Lingao? Hindi nyo man lang tinanong yun? Basta nyo na sinang-ayunan yung sinasabi nitong tao na ito? Common sense Bakit mo ipapasok sa BICAM? At bakit ikaw ang kakausap dun sa magpapasok kung ikaw ay presidente? Hindi naman siyang kumausap Saan bang lupalop itong galing? Ang kumausap sa kanya si Secretary ng DBM, si Pagandaman. At niya nga yung Yusek. Yung Yusek Bersamin, yung pamangkin na anak ng pamangkin niya. Hindi direktang si Marcos. Sorry dyan pa lang malalaman mo na hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ito o sadyang tanga lang. Hindi niya napanood yung video para sabihin niya kinausap daw ni Marcos. Saan parte doon ng video na kinausap ni Marcos si Zaldico? Delegate mo na lang. Pero yung isa ring medyo weird ay yung parang packaging ni Zaldico na siya ay biktima. Na siya ay mensahero. Na siya ay hindi principal. Tingin ko mahirap naman paniwalaan. Yan, agree ako dyan. Siya ay Paul Guy lang. Na siya ay biktima lang. Tingin ko mas madaling paniwalaan na siya ay principal. Pwedeng may ibang mga principal, pero hindi niya pwedeng tanggalin yung sarili niya as a principal. Ganun kasi yung dating Parang ilalaglag mo somebody as the principal. Yan ang pwede mo sabihin yan. Yung bagay na yan. Pwede mo sabihin yan. Di ba? Pero yung isa, napakalabong argumento nun. Tapos ikaw ay hindi. Baka mas maging credible pa yung kanyang testimony kung sabihin niya, I agree with this. This time I agree. Kaya Zaldico, makinig ka. Yung totoo lang, kasi mababasag ka Mababasag ka sa sinasabi mong yan. Na wala ka man lang tinanggap, wala ka man lang kinuha na porsyento, basag ka dyan. Tutoy, basag ka dyan ng mga taong kumikriticize sa'yo. So, ang akin lang, tell the whole truth and nothing but the truth. Kaya nga ganun ang pagkano, di ba? Pag sumusumpa ka, tell the truth and nothing but the truth. Lahat. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pagsisinungaling, kahit 90% ay totoo, kung may 10% na kasinungalingan,
mayayari ka. Kasi mahuhuli ka. Malalaman na nagsisinungaling ka. Yung 10% na yun, pag kinaligtaan mo yun. Pagka, alam mo yun? Mahirap yun. Na yung kanyang role as a principal dito. Tapos, pangatlo, parang napakahalaga ng timing. Diba? Napakahalaga ng timing niyang kanyang testimony. Una, 2 days ago, sinabi niya ni Amy na magte-testify si Saldico. Okay. No? So, ibig sabihin, paano nalaman ni Amy? Politically, magkaiba dapat sila ng political alliances ni Saldico. Ibig sabihin, alam ni Amy na parang bumaliktad na si Saldico. No? Yun yung isang tingin ko na dapat suriin. Ikalawa ay merong mga parating na mga malalaking mobilizations na ang sinasabi. Ito yung sinasabing timing. Kasi laging patapusin na nga muna natin bago ako mag-comment. Iinit na naman ang ulo ko eh. Destabilization component. So ito ay parang designed as a trigger para doon sa next week. No, para sa next week. So may mga sitwasyon na nagja-jive dito sa timing na ito. No, without undermining yung content ng testimony, parang ito yung mga humahalo rito. Parang medyo magkaroon ka ng counting question mark. O maliit na question mark. Bok, let me just squeeze in. You're saying that the timing is not coincidental. Yes. Lalo na sa Pilipinas ay hindi ganun karami ang coincidental. No, Hindi, agree ako na baka tiniming ni Saldico. But still, it doesn't make it total lie. O masasabi natin, kahit ba itiniming niya, so what? Diba? Hindi ibig sabihin, kasinungalingan yung sinabi niya. Maaring tiniis niya for a long time. Tangina diba, sinasabi niya nga, parang ako kasi ang inaano eh. Noong una, sabi, iligtas ako. Tas ngayon, hanggang kaduluduluhan, pinakita pa yung kulungan ko. Hanggang etong reset, kinasuhan na siya. Diba? Actually, hindi nga ako pwedeng tiniming. Pero kung babasahin ninyo, titingnan nyo yung mga pangyayari, si Marcos ang nag-timing. Bakit? Bakit kanyo? Sino ba ang nag-press con? Tandaan ninyo na una ang press con ni Marcos bago nagsalita si Saldico. Anong press con ni Marcos? Hindi na kayo aabot ng Pasko, makukulong kayo? Biglaan nga yun eh. As a matter of fact, nagkagulatan doon kasi may ibang plano daw nanggaling na yun sa bibig ni Auntie Claire. Nanggaling daw sila, may pupuntahan silang supposedly event, si Marcos, pero ang nangyari, biglang nagpa-press con. Something like that. I'm not sure kung nauna yung event o nauna yung press con. Di ako sure. Pero that day, nangyari yun. Biglaan. Unplanned yung press con na yun. Doon nag-press con at doon sinabi ni Marcos yung plano niya na ikukulong ganyan. So, it was so certain to the point it was the president who's talking na. Kasi before, hindi siya nagsasalita. Si Remulla, kung sino-sino pa, yung sa ICI. But this time, siya na ang nagsalita. At nakita niya siguro, sa tingin ko nakita ni Saldico, sandali. Iba na, usapan natin Yun ang timing. Bakit? Bakit kanyo? Kasi nga, gusto ni Marcos maipakita sa INC o maipakita sa mga magrarally ngayong araw na ito, simula, para maipakita, hindi meron ako ipakukulong. Diba sinabi ko pa nga, hindi na sila aabot ng Pasko. So, sino nag-timing? It was Marcos. Tama, mali. Sa tingin ko, doon nabuisi si Saldico. Ganun. Ako lang makukulong. Hindi pwede yan. Sasabihin ko na ngayon. At the same time,
Bakit ibinalik yung Blue Ribbon? Mantakin nyo ha, nagpahinga yung lintik na Blue Ribbon, nagdrama-drama pa yung si Lacson. Tapos biglang ibinalik, Friday, bago mag-rally-rally. So sinong gumawa ng timing? It was not Zaldico. At dapat, magsasalita doon si Zaldico, di ba yun nga yung surprise witness supposedly? Pero hindi siya pinayagan, kaya nilabas niya na yung video. So it was not a timing na ginawa ni Zaldico. He was pushed to the limit na sandali, ako na to eh. Ako lang to, hindi pwede. Hindi pwedeng ako lang. Sama-sama tayo sa impyerno. Totoo yun, sa tingin ko ganun na nangyari na parang hindali, lugi naman ako dito, nangayayat na nga ako dito. Mantakin mo, ito lang ang nagpunta ng ibang bansa na nangayayat. Si Boss Dada pag nagpupunta ng ibang bansa yan eh. Buti na lang ngayon meron na siyang kaya pumayat na. Pero nung galing sa Europe yan, naku po, kataba niya pagbalik dito eh. Oh. Kasi alam mo naman mga pagkain nun, malakihan talaga eh. Oh. Si Zaldico lang ang nangayayat. Nangayayat na nga ng todo-todo. Tapos siya lang ang mananagot. Ako lang may kasalanan. Hindi pwede yun. So, hindi tiniming ni Zaldico sa tingin ko Pero posible yung sinasabi nito, pero sa tingin ko, hindi niya tiniming yun. Talagang tinulak lang siya doon sa dulo at napuno na yung tao na bakit ako lang. Hindi pwedeng ganun. Damay-damay na. Nito ay by design. Kaya dahil sa ganyang klaseng timing, parang nakadesenyo yan to have an effect, to be a trigger, no, towards something, no, na pinag-uusapan nyo yata sa Storycon at saka sa Safe House na ang tawag yata ay destabilization. Ayan, tuloy natin. Kasi importante ito sinasabi niya medyo minaliit ng konti itong INC. Di ako papayag kung ako taga-INC. Hindi ako papayag na tila minaliit kayo. You made mention kanina of the timing is a bit suspect, that it might be a trigger, if I'm getting you right, it might be a trigger for a move towards this destabilization, especially in light of what is expected to be a large mass action, possibly 3 days, starting this weekend. What are you hearing? Are we looking at things moving in that direction starting from here? Well, a few days back, parang merong mga chismis na baka maging 1 day na lang, which is practically a retreat from the original plan na 3 days. At kung 3 days, mas malamang uprising yan. Kung 1 day, mas indignation rally yan. Kaya ngayon, mukhang wala na yung 1 day na yan. Mukhang yung mangyayari next week ay either 3 days or more. No? More? Oo. So, itong alleged expose ni Zaldico at itong magiging 3 or more days na rally next week, are meant to trigger something, no? Pero I doubt, for now, kung merong matitrigger na withdrawal of support or destabilization ng military. For now, kaya for now, itong expose is an expose. At ang matitrigger niyan ay yung rally next week. Pero I doubt for now kung makaka-trigger siya ng something else, like a withdrawal of support. No? Pero alam mo naman sa Pilipinas, things can change almost overnight. Katulad nitong nangyari today. Actually, Ronald, meron pa nga yung rally on November 30 at mas malaki yun. There are still 2 weeks to go. Mas malaki yun, te? Nakita mo ba yung rally ng September 21 at yung rally ng INC? Remember yung rally ng INC noon? Sila pa lang yun. Nakita natin, milyon-milyon na yung nandoon. Yung September 21, di nga umabot ng 1 milyon yun. Tapos sasabihin mo ngayon,
Tingnan ninyo kung gaano nila minamaliit yung rally ng INC, ah. Hasabihin nila ngayon mas malaki daw doon sa November 30 kasi yung mga nagsama-sama doon, mga Dilawan, Pinklawan. Tingnan nyo, yung Catholic Church babanggitin pa dito at saka yung mga komunistang terorista. Yan totoo, babanggitin ninyo, antay ninyo. Oh. Pero in reality sinong mas malaki? Eto, baka magulat kayo mamayang gabi, ngayong araw na to. INC, 3 days yan. Tinanong ko doon sa isa kong kakilala kung bakit 3 days eh. Kasi hindi daw kayang sabay-sabay na pagsamahin. Dahil sobrang dami daw talaga ng INC. Yung dati, hindi pa yun. Kulang pa daw yun. So talagang marami. At ngayon, sabi nga hindi lang ito isang relihiyon. Marami daw ito. Sabi nila may KOJC, sabi rin nila meron din daw JIL. Kasi ginipit na rin si Villanueva, di ba? So, sabi nila, gano'n, I really do not know. Pero dito mo makikita mantakin mo, Gigi Delana. Nandyan. Pupunta dun sa EDSA. Yung isa pa, naku po, idol ko rin yung Bisaya na yan. Yung, yung kumanta nun. Kilala niyo yun? Ha? Si Elias TV. Ito ba si Elias TV? YouTube channel ba ito? Hindi, biro na. Kasi parang Boss Dada TV. Hindi. Totoo. Kaya nga ako pupunta doon. Gusto ko makigan. Totoo. Kaya sigurado ko, dagsa ito. Ha? Kaya, naku po, yung mga pupunta sa EDSA, punta na tayo. Magsama-sama tayo. Walang kulay ito. Hindi, wag na natin isama yung mga makakaliwang terorista. Basta wala na yung kulay ito, kung talagang against ka sa korupsyon, sama-sama tayo dito. Kahit hindi ka DDS, hindi ka pure DDS, okay lang. Sama-sama tayo. Anong reliyon mo, kahit Katoliko ka pa, kung ano man, Muslim. Kasi may mga Muslim din na nagbayag na yung mga imam ba yun? Sorry, hindi ko po kakabisado pasensya na kung nagkamali ko. Yung head down ng imam yun na para nakita ko sa isang balita. Nagpahayag ng todong suporta rin. So sama-sama talaga dito. Tapos sasabihin nito, ay mas malaking sa 30. Umaliitin ninyo Tingnan natin. Towards that rally. Pero sinabi mo sa Facebook, sabi mo, kapit mga kababayan, brace yourselves, be very vigilant. November is shaping up to be an extraordinarily turbulent ride. So what can we expect in the coming days and weeks? Well, yung November 30 will continue. Nationwide yan. At very active yan yung Catholic Church. No, na hindi kasama dito sa 16 to 18. Ikalawa, tuloy yung rally sa 23 sa EDSA Shrine, anniversary Christ the King yan, activity na ina-approximate yung November 30. Pero ang tingin ko ay itong mga forces na ito ay baka magkaroon ng earlier mobilizations. Dahil nga dito sa drama, dahil dito sa nangyayari ngayon, kaya hindi ako mabibigla na sometime next week ay magkakaroon din ng mobilization itong mga nagpaplano ng November 30 at November 23 na yes, dapat parusahan ng mga corrupt, yes, dapat isoli yung ninakaw, pero no to a military junta. Yan yung message nila, sa November 30, November 23, at possibly within the week. Next week. Okay. I apologize, but I have to stick in one more question before we let you go. Why do you say that you Apology accepted. Okay. Well, why do you say you doubt that this will trigger anything? When at the same time, you're also saying na baka hindi na 1 day, baka 3 days na yung rally or more. Kumbaga, humaba pa lalo, which makes it a little bit more alarming. Yeah, dahil nag-loyalty check kanina yung armed forces led by General Browner. Second, alam naman natin a week before na parang nag-hesitate yung mga possible military plotters
dahil nga sa statement or dahil sa tawag dito, dahil sa pressure ng Catholic Church. At ikatlo, yung diplomatic community. Pero, talagang diin na din. Para bagang minamali talaga nila yung yung rally ng INC. Diin na diin sila doon sa rally ng Catholic Church na sila. Sige, tingnan natin, maliitin ninyo. Silang direct at saka indirect pressures dito sa laban sa isang military junta. Well, I think yung ganyang klaseng pressure is holding. For now. For now, it's holding. Kaya I doubt kung magkakaroon ng military component or a withdrawal of support itong mga rallies na ito kahit mahigit 3 days. 3 days. Okay. Dahil yung pinag-uusapan natin last week, I tingin ko still holds. Okay. Na ayaw nila yung i-install, ayaw nila yung possible influence ng ating invader sa West Philippine Sea, which is our China. bigger neighbor. Naks naman. Slight yung panat mo, brada. Ayaw daw nila yung i-install at ayaw din nila yung parang influence from the West Philippines, yung invader natin. So parang yung sinasabi, ayaw ng military kay BP Sara Duterte dahil sa maka-China ito. Parang ganun eh. Ayan din ang tawag na mind conditioning. Mina-mind condition niya yung mga military na ganon si BP Sara Duterte. Gago! Si BP Sara Duterte ay isa pong pro-Pilipino. Ayaw niya kaya nga niya ayaw, sa tingin ko kasi narinig ko naman sinabi niya pro-Pilipino siya. Hindi siya kakampi sa China, hindi siya kakampi sa Amerika. Yung kapakinabangan ng mga Pilipino, doon siya. Eto naman, napaka-obvious. Galawan nito, halatang pangpinklawan. Okay, I get you there. Pero, Bok, you do remember na as far as loyalty checks go, nobody ever admits that they're going to be disloyal when they do a loyalty check. Yes, kung wala yung context ng simbahan, kung wala yung context ng diplomatic community, ay pwede mong sabihin na pan lang yan, kaplastikan lang yan. Pero dahil nandun yun, nakakadagdag siya dito sa loyalty check na ginagawa. Mas nagiging credible yung loyalty check na yan. Okay. Bok, maraming salamat Tama ka na. Again, maraming options are on the table. Diba? May nagpo-post ng snap election, may nagpo-post ng succession, may nagpo-post na junta, may nagpo-post na status quo. So maraming possibilities next week. Ayan. So mga kababayan, tayo ganito lang alam mo, etong sinasabi ni Llamas na minamaliit niya. Titingnan natin ngayong mga araw na ito kasi itong araw na ito yan magkakaroon po talaga ng matinding rally at alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, wala hong kulay ito. So, sana suportahan natin. Ako, sabi ko nga sa inyo, if I would insist, hindi, pangit pakinggan. Wait. Ayoko sabihin naman ganun. Hindi, ibig ko sabihin, mga kababayan, pupunta ako doon, not as a political blogger, not as a Duterte supporter. I will go and support. Tama na. Tangina, kawawa na bayan natin. Tingnan nyo yung presyo ng bilihin. Tingnan ninyo yung baha na nakakamatay na. Tingnan ninyo yung taas ng presyo ng dolyar. Akala ninyo nakakatuwa, hindi yung nakakatuwa yun. Bakit? Mag-aangkat tayo ng krudo, ang taas-taas ng babayaran natin. At dahil dyan, ang tataas lahat ng bilihin. Hindi na ito tama. Droga kaliwat kanan na. Napabayaan na talaga ni Marcos. Whether you like it or not, you cannot deny that fact. Ito na lang Ito, tanong ko sa mga pingtae Sa
tanong ko din sa inyo mga kababayan. Dalawa lang ito. Huwag kang pumunta dahil mas maganda ang buhay ngayon kay Marcos, o pumunta ka dahil ayaw mo na. Kailangan na matigil ang lahat ng katarantaduhan sa gobyerno. Kailangan nang matigil ang korupsyon. Ipahayag mo ito legally, peacefully. Ipahayag mo ito. Ipakita mo sa rally. Peacefully and legally. Oh. Dapat po within the bounds of the law. Diyan tayo. Ilabas lang natin ang saloobin natin, yung galit natin sa gobyerno. Mali na to. Magbago kayo, ayusin nyo. Mali yan. Kung ako nga, sisigaw ko talaga dyan, Marcos resign eh. Mag-resign ka na. Hindi mo kaya. Ganun lang kasimple. Hindi mo kayang pamunuan ng tama ang bayan natin. Dalawa lang eh. Mabuti ba ang buhay natin ngayon o mas masama? Kung mabuti, huwag kayong pumunta dyan. Kung mas masaya kayo ngayon, mas matagumpay ang negosyo nyo, huwag kayong pumunta. Pero kung mas lalong pumangit ang buhay ninyo, mas nasira ang komunidad ninyo, pumunta kayo. Support. Not the Dutertes, not the INC, not anyone, but just go there and tell the people, hindi na tama ito. Tell the government, hindi na tama ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Magkita-kita ho tayo.